Uy, BH, yung balitaan mo? Ano ba yan? Pareho nga sila. Mag-ama, no? Oo. O, ayan mga batang helmet. Eto, nag-backtrack muna ako kasi kailangan din nating magsiyasat. Pero bago yan today sa Berber, happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng ngayon para sinasawsaw namin ng video ko pa. Nahilo ka na ba? Sige. Pero ito nga mga kabatang helmet, bakit nga ba namin nasabi ng video ko na mag-ama nga talaga sila? Nga. O ito, panoorin nyo. Just give a caution to the Vice President. She made a blunder, a big one, and she practically lied, making her incapable of truth. Alam mo, yung pakana niya na wala ako sa Baguio, I was here. Dito, I was attending a summit, ASEAN summit yun. So, virtual lang, palit-palit kami. We were talking sa electronic. Nandito ako noon. Kasagsagan ng bagyo dumaan dyan sa labas, nag-uusap kami dito. But right after, that was the second day, nung sinabi ko magnaan yung I will excuse myself from the signing of the documents for I have to make a survey sa damage. Hindi ako na sabihin anong gusto niyang mangyari kung saan ako, nasaan ang presidente. You know, I am sure that you should you knew of the Asian summit going on, ASEAN, and that I was delivering the intervention, the statement of intervention for China as the China coordinator, ASEAN China, and I was also making my own statement of how the ASEAN approved documents would impact on our economy later on. Hindi ako natutulog. Ganito yan, Vice President, makinig ka, ha? Hindi kasi siguro nakinig noon eh. Remember, kayong mga Pilipino, sinabi ko sa inyo, prangkahan, sa press conference, that I am a night person. I work on the state government documents sa gabi. And being a lawyer, hindi ako kagaya ng iba pag may initial na doon sa ibang opisina dumaan, napipirma ako. I am not that kind of person because you know, you are a lawyer, I'm a lawyer. So you have to be very careful. Ang sinabi ko sa mga tao, tatrabahuin ko yan sa gabi hanggang umaga. I want them to complete it because you cannot just finish it in 1 hour. But pirma lang, okay lang. But if you read, ibang istorya yan. So it will take time. Sometimes I sleep 4, 5, 6, 7, sometimes 8 pagka madalian. Ngayon, sinabi ko sa tao yan that I'm a night person. My day begins at 2. 2 o'clock hanggang sa gabi na walang limit. In cabinet meetings, ganun. Ikaw, cabinet member ka man sandali. Hanggang gabi na yan, maabot ng alas 2, alas 3 ng umaga. Cabinet meeting yan. Alam mo yan. Ngayon kung sabihin mo, may emergency, natutulog ako sa umaga. Hindi ako natulog noon. Gising ako ng umaga because of the summit. And at the same time, I would go whisper to the military guys in the room of
how was it developing, and what was the reaction of our government people there, and the resources. Hindi mo na kailangan orderin yan sila. Kasi 2 days before, deployed na yan sila doon po. Naman sa bodega na yan ng mga sa gobyerno. Naka-deploy na yan. Yung mga sundalo, pati nga yung sa Davao, yung security ko kinuha. Half of it, dinala dito. In anticipation dito sa typhoon. Sunod-sunod kasi. So, pag sinabi mong nasaan ako, I can ask the entire government machinery, foreign affairs. Nandito ako nagsasalita. While you were making calls, nag-check ka, kunwari, alam mo yung mga military, hindi yung maniwala sa iyo because tama sila. You are not in the line of authority, basta gano'n. Wala kang times of emergency. Ang ako lang pati ang military. It's between me and military pagka-pulis. Yan lang sila kami mag-ano. No. Kung sa civilian, marami, kung hindi mo alam, puro military na ang humawak niyan. Halad, who is sa disaster talaga for the longest time, nandoon na yan. Rolly Bautista, former general sa army, nandoon na, nakapwesto na. He was absent here because he was there. DSWD siya, alam na niya. So lahat ng kailangan doon, nandoon na yung sa mga military, pati yung mga cabinet members. There was no need for you to make a very masamang biro na where were you? Kung sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Isang bahay ka lang ba? 2 bahay ka? Tatanong lang ako. Kasi congressman ka. At kaninong bahay ka natagalan? Yan ang sabihin ko sa iyo. Huwag ka masyadong purma-purma. Hindi mo talaga panahon. Hindi mo pa panahon. Not time to be making a grandstanding coming up with it. Hindi ninyo alam na nagtatrabaho ako na timingan na ito si summit, and I cannot excuse you for not knowing it. You knew that there was a summit going on. And you had the goal to say, nasaan ang presidente? Kasi alam mo, siguro bagyo, I could not make myself available. But, kung yan ang paradigm mo sa pagtingin mo sa presidente, sabihin mo, nasaan ka, presidente? The storm was all over Luzon. Saan mo ako gustong ilagay noon? Sa inyo, sa Bicol, sa bahay ninyo, sa Naga? O dito ako sa Parañaque? May baha rin eh. So where were you? Hindi na kailangan ako mag-order mag-order ka pa on the day. God, you are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Patay ka. So I don't hate to do this, but kung gano'n ka, huwag kang magtakbo ng presidente. Talagang mahina ka.
You do not know, and then you lied. You were not honest. Isa pa yan. When you, alam mo may summit going on. ASEAN summit. And I was giving the longest speech there because I was the intervention in the plenary. Yun ang totoo dyan. Kaya ako lumipad doon sa Bicol. Inunahan mo ako pakunwari. But do not compete with me. And do not start a quarrel with me. Kasi ikaw, wala ka talagang nagawa. Except yung mga tawag-dawag. Tawag ka kunwari, nasaan na yung mga helicopter? Nalipad na ba? Of course, they would say yes. Your question would suggest the answer. Yung bang mga helicopter natin o na-deploy, yung ating mga yes, puro. Then you make it appear na gumalaw ang armed forces. Kaya kita mo ininsulto ka ng dalawang general. One is, I think, a Marine officer and the other one is an Army. Lugay. Kita ka na insulto ka. You are not part of the command. Dalawa kasi, for all you know, abogado ka man. Dalawa ang role ko. Nandito ako sa taas. Isang linya ko is the armed forces and the police. Akin yan. Dito, through the DILG kay Secretary Anyo. Yan. Nandang defense is si John Lorenzana. Dito, I am the head of government. Kaya yung mga civilian, yun ang yung mga DSWD. So, pag sinabi mo mag-order, you do not, ano bang gawin? Wala, tapos na yan. It has become a fait accompli question for you. You do not give orders on the day of the battle. You go and tell your soldiers to deploy and to take their position so that when the enemy comes, you'll be able to respond appropriately. That is the analogy. Hindi ka magbigay ng order, where is he? When the storm is raging, wala ka ng order maibigay. Sometimes the lines are cut. Ano po bang ibigay mong order dyan? It's too late. Kung sabi mo kukunin pa nila yung mga boats dyan sa they were already near to the nearest military installations. Naka-standby na. So, next time, do not commit the mistake or I'll be forced to insult you. Because you are playing too much pa-beauty ka ng It's not the time for you. During the campaign, paalis na ako. Sige, subukan mo. Matagal na ako maraming sabihin sa iyo, pero reserve ako na lang. When you start your campaign, kung magtakbo ka ng presidente, waswasan kita ng gusto. This is your nightmare. Sabi ko, pagka-incompetent mo, and you were lying, you knew that I was working. You knew that there was a ASEAN summit. Do not tell me that you do not know about these things. You are the vice president of this country. And you cannot pretend that you do not know what was happening sa gobyerno. At timing may typhoon, and so, yun ang nangyari. We have to, akong dito, I was busy with my intervention.
ASEAN summit yun. Usually, we go out of our countries to attend sa Vietnam ngayon, the venue. But since it was impossible, by Baguio, may COVID pa, we do it by teleconferencing. Itong ganito. So, next time, count your marbles first before you let it. Yung marbles mo sa kamay mo, huwag mo masyadong ilaro kaagad na hindi ka sigurado. Ikaw, your daughter, sumali na sa politika. Ayun. I would tell the Filipino people right now that you are a dishonest person. You knew that there was a summit conference. And you knew that we were working cabinet, except na alam mo, meron tayo, without even mentioning me, do not mind me. I can survive. Do not even remind the people na we are having a conference here and there's a storm. Basta ikaw, kaya gusto kong malaman, ikaw gabi-gabi, lumalakad ka man, anong oras ka umuwi? We have to, akong dito, I was busy with my intervention. ASEAN summit yun. Usually, we go out of our countries to attend sa Vietnam ngayon, the venue. But since it was impossible, by Baguio, may COVID pa, we do it by teleconferencing. Itong ganito. So, next time, count your marbles first before you let it. Yung marbles mo sa kamay mo, huwag mo masyadong ilaro kaagad na hindi ka sigurado. Ikaw, your daughter, sumali na sa politika. Ayun. I would tell the Filipino people right now that you are a dishonest person. You knew that there was a summit conference. And you knew that we were working cabinet, except yung DSW nandoon na because they were deployed earlier. Kaya si General Bautista naman. Kaya sinabi ko, kaya ko kinukuha yung mga military kasi nauutusan ko. Lesson 1 for you. Do not plan and give orders on the day of battle. You just sit where you are. If you are a commander, do not go to the front lines and have yourself shot and die. Magpapahero ka lang yan. But if you want to be, should you become the president, if you want, they buy plenty of swimsuits and start to swim when the floods come. If that your suggestion, your suggestive question is a poor man's argument. Ako dishonest ka. I do not believe you did know that there was a summit conference. When you lied to the public, you didn't even know. Or you don't even know how to tell, how to present it. Na alam mo, meron tayo, without even mentioning me, do not mind me. I can survive. Do not even remind the people na we are having a conference here and there's a storm. Basta ikaw, kaya gusto kong malaman, ikaw gabi-gabi, lumalakad ka man, anong oras ka umuwi?
at kaninong bahay ka tumatagal. Thank you. O diba, medyo mahaba yan na mga kabatang helmet, pero yan yung mga panahon na presidente pa si Tatay Diggs nyo. Pero grabe talaga, no? Diyan pa lang talagang binabanatan niya na si VP Lenny. Parang ang sakit marinig sa tenga na saang bahay ka umuwi, saang bahay ka nagtagal. Parang masyadong mamali siya. Yun na nga eh. At ano naman kaya ang naging sagot ni VP Lenny? O ito, panoorin nyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paalis na po tayo sa bayan ng Ragay. Kanina po kasi mahina yung signal kaya hindi po kami naka-update sa inyo. Pero umalis po kami ng Quezon City alas 2 ng umaga. Nakarating kami dito sa Ragay almost 9 in the morning. Ito po isang bayan sa Camarines Sur na katabi siya ng Ragay Golf. Nung Wednesday evening, grabe po yung baha dito. Parang yun nangyari sa Marikina, sa Rizal, sa Cagayan, sa Isabela. Ang dami din nagpaparescue. So, tumulong po ako sa pag-coordinate sa mga iba't ibang mga ahensya, pati na yung MDRRMC dito sa Ragay. Buti na lang walang casualties. So, kanina po, pumunta tayo dun sa 3 sa pinaka-nagrabeng barangay dito sa Ragay, yung Amabokbok, yung Kale, saka yung Ilawod. Binisita po namin para hindi lang magdala ng relief goods, pero para maintindihan kung bakit grabe yung baha dito, para makapag-recommend tayo kung ano yung mga pwedeng gawin para hindi na maulit-ulit dito sa Ragay. So ano po, from 9 o'clock, ngayon ay 12:10 na. 12:10 ng tanghali. Umikot po tayo dun sa 3 lugar. Nakausap natin yung mga residents. Ito pong Ragay ay between 1.5 hours to 2 hours from Naga by car. Pero naging accessible lang po ito by car mga 1990s na. Kasi before that, isa ito sa mga railroad towns. Kasama niya yung Lupi, yung Del Gallego, lahat po yun first district ng Camarines Sur. Na-access lang po via train. So kanina po, baka ipakita natin yung video mamaya. Pero kanina, para mapuntahan natin yung barangay ng Kale, sumakay po tayo sa skates. Kasi yun lang yung paraan para makarating doon. Nakita natin yung erosion ng banks. Meron pong bahay na nadala ng agos ng tubig. So, ito tinitingnan natin ano ba yung mga pwedeng ma-recommend para ma-disaster proof yung lugar. So, ngayon po tapos na tayo dito sa Ragay. Papunta po tayo sa bayan ng Pasakaw. Ito po first district ng Kamsur. Ang bayan po ng Pasakaw ay second district ng Kamsur. Yung Pasakaw po, very famous yan dito sa amin sa Kamsur. Kasi yan yung may magandang beaches. So every summer, very very usual po sa mga taga dito sa amin yung pagpunta ng Pasakaw. So sila po ay nasa gilid ng dagat. Papunta din po tayo sa 2 barangay doon na pinaka nagrabe din. Hindi lang nung Ulysses, pero pati yung Rolly. Actually, nung Rolly po, gusto na namin siyang puntahan, hindi lang namin naabot. Pero yung Rolly pa lang, ang dami ng bahay na nasira sa kanila. So, finally, makakapunta na tayo ngayon sa Pasakaw. Mamaya po susubukan namin kung may signal. Kasi po maraming lugar dito, wala pang kuryente. Pag wala kuryente, parang damay-damay na. Mahina din yung signal. So, hopefully, meron signal doon sa Pasakaw para makapag-update po ulit tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paalis na po tayo sa bayan ng Ragay. Kanina po kasi mahina yung signal kaya hindi po kami naka-update sa inyo. Pero umalis po kami ng Quezon City alas 2 ng umaga. Nakarating kami dito sa Ragay almost 9 in the morning. Ito po isang bayan sa Camarines Sur na katabi siya ng Ragay Golf. Nung Wednesday evening,
grabe po yung baha dito. Parang yun nangyari sa Marikina, sa Rizal, sa Cagayan, sa Isabela. Ang dami din nagpapa-rescue. So, tumulong po ako sa pag-coordinate sa mga iba't ibang mga ahensya, pati na yung MDRRMC dito sa Ragay. Buti na lang walang casualties. So, kanina po, pumunta tayo dun sa tatlo sa pinaka-nagrabeng barangay dito sa Ragay. Yung Amapokpok, yung Kale, saka yung Ilawod. Binisita po namin para hindi lang magdala ng relief goods, pero para maintindihan kung bakit grabe yung baha dito, para makapag-recommend tayo kung ano yung mga pwedeng gawin para hindi na maulit-ulit dito sa Ragay. So ano po, from 9 o'clock ngayon ay 12:10 na, 12:10 ng tanghali. Umikot po tayo dun sa tatlong lugar, nakausap natin yung mga residents. Ito pong Ragay ay between 1.5 to 1.5 hours to 2 hours from Naga by car. Pero naging accessible lang po ito by car mga 1990s na. Kasi before that, isa ito sa mga railroad towns. Kasama niya yung Lupi, yung Del Gallego, lahat po yun first district ng Camarines Sur. Na-access lang po via train. So kanina po, baka ipakita natin yung video mamaya. Pero kanina, para mapuntahan natin yung barangay ng Kale, sumakay po tayo sa skates. Kasi yun lang yung paraan para makarating doon. Nakita natin yung erosion ng banks. Meron pong bahay na nadala ng agos ng tubig. So, ito tinitingnan natin ano ba yung mga pwedeng ma-recommend para ma-disaster proof yung lugar. So ngayon po tapos na tayo dito sa Ragay. Papunta po tayo sa bayan ng Pasakaw. Ito po first district ng Kamsur. Ang bayan po ng Pasakaw ay second district ng Kamsur. Yung Pasakaw po very famous yan dito sa amin sa Kamsur. Kasi yan yung may magandang beaches. So every summer very very usual po sa mga taga dito sa amin yung pagpunta ng Pasakaw. So sila po ay nasa gilid ng dagat. Papunta din po tayo sa dalawang barangay doon na pinaka nagrabe din. Hindi lang nung Ulysses, pero pati yung Rolly. Actually nung Rolly po, gusto na namin siyang puntahan, hindi lang namin naabot. Pero Rolly pa lang, ang dami ng bahay na nasira sa kanila. So finally makakapunta na tayo ngayon sa Pasakaw. Mamaya po susubukan namin kung may signal. Kasi po maraming lugar dito wala pang kuryente. Pag wala kuryente, parang damay-damay na. Mahina din yung signal. So hopefully, meron signal doon sa Pasakaw para makapag-update po ulit tayo. O di ba mga kabatang helmet, noon pa naman talagang may ginagawa si VP Lenny. Talagang makikita niyo siya sa lahat ng mga sakuna, video kapar, nauna talaga siya. Oo. Pero nakakaloka lang, para banatan siya ni Tatay Diggs nyo ng mga kung ano-ano na medyo parang off na. Off na bilang babae. Nakaka-off na sa pagkababae, na parang, oy, teka lang naman. Oy. Parang medyo mo naman minimenos ang kakayahan ni VP Lenny. Oo, at saka videographer, para ilang beses niya sabihin na saang bahay ka umuwi, saang bahay ka nagtagal, anong oras ka. Ay, parang, pero, videographer, yung mga ganyang klaseng pag-uugali, ang hinangaan ng ibang natin mga kababayan. Ayun! Lalo na yung mga troll, at lalo na yung mga super diehard, panatiko talaga na, okay lang sa kanila yung ganyan, masaya sila na ganyan, ang binabanat. Diba? Tama sa paningin nila. O eto, paano ko nga ba masasabi na mag-ama nga talaga sila? Panoorin nyo to. Paano ba natin to dapat tatangkilikin, itong sulat na ito? Ikaw na magbasa, baby girl, kasi babae naman po ang ating Vice Presidente. Basahin mo lang ito straightforward. Mahaba-haba ito, mga 15 pahina ito. So, smile naman kayo. So, okay, sige. Ilang pahina ito? 4. 4 na pahina. Pakinggan po natin to, pero kami po ay tumatawag sa pambansang pulisya para makunan po ng panig ang ating pong Chief PNP
Ito daw po ngayon ay laman na ho ng lahat ng mga news entities sa buong Pilipinas. Sige, so ito po yung open letter to, sorry po sasabihin ko lang ito as is, Romel Marbil. Romel, sige. Romel, nung lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Sa isang banda naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na panlilin lang sa aking mga kababayan. Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kong magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Iisa-isahin ko. Una, ang Vice Presidential Protection Division na isinailalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman na mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na vice-presidente ng bansa. Malinaw ito sa mga dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Pangalawa, and I quote, he said local police also augment Duterte's security every time she visits provinces. End of quote. Kaya nga may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng lokal na pulis. Ikatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief order na iniutos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. And I quote, we don't see any threat against the Vice President so we need to reduce the people if they want more, then we will add it if they request it. End of quote. Hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako'y nasa NAIA? Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Hindi nabaling ako, ngunit nakuha at naisapubliko rin sa naturang video ang aking asawa at mga menor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagbagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa
ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili. Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang makakapagsabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Ikalima, the relief was for police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo. Ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at ipinapalipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula nang maging mayor ako ng 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang police to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Kung kaya niyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. Tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Quiboloy sa Davao City kamakailan. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw. Lalo na't ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo R. Duterte mula pa noong 2016 ay security ko na mula pa noong 2007. It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, nothing else. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lang naman ay wag mo na akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga may nakamamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag pa na mga araw, pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang ibang problema ng lipunan. Para sa bayan, Sara Zimmerman Duterte. P.S. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo at laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. Mga kapatid, tubig, baby girl. Ako din, parang kailangan ko ng tubig. Ang haba noon, baby. Oo. Gusto mo, subukan kita ng tubig. Buhusan mo na lang kaya ako. Mas buhusan mo na lang ako. Bigla ako Anyway, kami po ito tumawag sa tanggapan po ni Chief PNP. Ang sabi po sa atin ni Colonel Jim Fajardo, nasa kasalukuyan po ipagpupulong si Chief PNP. Ano po, at hindi ho maaaring gambalain. So bukas po mga kapatid ay bigyan natin ng panahon ang pambansang pulisya na tumugong po dito. Particularly nga po ang hepe ng ating pong PNP. Kung mamarapatin po nila, kung sila po hindi na magbibigay na reaksyon, igagalantin po natin yan. Alright, yan po ating binigyan po ng panahon kasi nga ito po, palagay ko ay usapin
na meron din po tayong kaukulang interes. Dahil nga sa ang pinag-uusapan natin dito ay yung binabanggit ng ikalawang pinakamataas, no, na opisyal ng bayan sa kanyang sentimiento, sa kanyang seguridad. At ang sinasabi daw ho naman na umano ay political harassment na ginagawa sa kanya. Lalo na po dito, di ba? Ito po, hindi na naitatanggi dito. Yun ang nasa sulat. Oh, di ba? Ang mismo sinasabi niya yan. Hanggang dyan na tayo muna sa... Hindi mo mapigilan tumawa. Bakit ka natatawa? Seryosoin mo ito. Tumigil na matawa. Baka ikaw lang. Hindi Hindi ako... Sineryoso ko yun. With emotions yun. Naku, ba't ako P.S. Kaya nga sabi ko, ito bagay na may imbued with so much public interest. Hindi ito nakakatawa, baby girl. Totoo. Opo, kapag ganito ho, sinasabi na ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan, hindi ito nakakatawa, mga kapatid. Nakababahala po ito. Para sa akin, nasa punto na nakababahala kasi may sinasabi siya na siya daw po ay nakakaranas ngayon ng political harassment. Kasi kung ang Vice Presidente na nakatanggap din po ng pagkalaki-laking boto, hindi may tatanggi yan, binoto siya ng taong bayan Tapos siya mismo ay nakakaranas nito, paano pa tayo? You know what I'm saying? Wrong? Hindi ito nakakatawa. Hindi, nakababahala ito kasi kung sinasabi ito ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bayan na ginagawa sa kanya, paano ka pa, Zarina Balba Guevara? Paano ka pa, Lourdes de Vera? Paano pa tayo dito kung kaya nilang gawin ito sa Vice Presidente? That's the issue here, mga kapatid. Yan ang take ko dito. At palagay ko po, kailangan magpaliwanag din dito ang ating pong Chief PNP para niya maiklaro itong... So ayan nga, naglabas na ng open letter si Madam Sara Duterte para sa PNP Chief Romel Marbil, Bijugapar. Yan yung hiningil nga sa nagkakaroon nga ng political threat. Bakit? So, diba yung pagpalabas nga nung pictures, nung pag-alis nila dahil nakuhanan pa nga daw doon yung pamilya niya, yung asawa niya, yung mga minor, yung mga anak niya. So parang ang statement ni Madam Sara Duterte may political threat. Syempre, Bijugapar. At saka, yung parang inalisan siya ng mga security ba yun, Bijugapar? Binawasan yung security binawasan niya. yung security niya. O yan, political threat nga daw. Oo. Sabi nga ni Madam Sara, paano pa kaya pag ginawa yan sa mga kababayan natin? So, natatakot ba siya? Dahil nabawasan yung security niya? Syempre, Bijugapar, safety nga daw niya and security. Pero, ayun nga, mga kabatang helmet. Comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. Pero masasabi ko talaga palang mag-ama talaga sila, no? Talagang tatak Duterte. Woo! So, kung natatakot si Madam Sara Duterte, paano pa naman tayo? Yes, paano pa naman tayo mga ordinaryong mamayan, Bijugapar? Wala naman tayong security, di ba? Wala, di ba? Ang security natin yung mga pulis. Syempre, di ba? Kaya nga may mga pulis tayo. Yung mga tanod. Di ba? Kaya may mga tanod, may mga pulis, may mga security guard dahil for the safety and protection ng sambayan ng Pilipino. Pero kung ganyan, Bijugapar, di ba? Mismo si Madam Sara Duterte ang sabi, di ba? Dami niyang security, tatakot pa siya. Paano yun, Bijugapar? Paano pa kaya tayong mga pangkaraniwang mamayang Pilipino na taxpayer? Yes. So, dapat ibalik ang security niya. Paano naman? Para hindi na siya matakot. Hindi na siya makaramdam ng political threat. Yes, kasi mamaya mag-gurgur siya. May Wawa naman. Oo. Sabi nga ni Madam Sara, di ba yung sugat nga niya dahil may nagtangka daw mag-burger sa kanya. Kailangan pala talaga niya ng seguridad. Hinihintay din naman yung sagot nitong si Chief Marbil. Wala pang sinasagot. Kaya, naku mga bata helmet, kayo na yung sumagot. Comment niyo dyan kung ano yung masasabi niyo. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi ko sa bayan, nag-helmet din ang bukid. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Mag-ama nga talaga sila. Nga. Confirm. Confirm!